Mga kwentong pambata. Ang Pagong at ang Buwitre. Noong unang panahon sa masukal na gubat, may isang lawa. Dito nakatira ang isang pagong na ang tanging pangarap ay ang makalipad. Palagi siyang nag-iisip ng paraan kung paano niya tutuparin ang kanyang pangarap. Sa napakagandang gubat na iyon, makikita ang iba't ibang klase ng mga ibong lumilipad sa langit. Patuloy sila sa paglipad at bumababa lamang kapag nauuhaw na sila. Nakatingin lamang ang pagong sa mga ibon habang iniisip ng may pananabik ang kanyang pangarap na makalipad kasama nila. Wow! Napakaganda naman nilang tignan sa langit habang lumilipad. Ang saya siguro nila habang pinapanood nila ang mga nandito sa lupa mula doon sa itaas. Malapit din sila sa mga ulap. Nakakapaglaro sila sa kahit anong oras. Sana nakakalipad din ako. Hindi mapakali ang pagong. Gustong-gusto niya na talaga at desperado na siyang makarating sa himpapawid. Araw-araw, ang pangarap niyang makalipad ay mas lalo pang tumindi. Isang araw, nakaisip siya ng plano. Pinuntahan niya ang buwitre at sinabi rito ang kanyang balak. Nakadapo sa sanga ng isang malaking puno ang buwitre. Buwitre! Kaibigan! Kaibigang Pagong, kumusta ka? Teka lang, anong dahilan naisipan mong umalis sa tinitirahan mong lawa? Kaibigan! Isa ka sa pinakamalakas dito sa kagubatan. Ang galing mo talaga! Kaya mong lumipad ng mas mataas pa kaysa sa ibang ibon. Tama naman. Pero nagtataka lang ako. Bakit ang bait mo yata sa akin ngayon? At bakit mo naman nabanggit ang paglipad? Hindi naman nakakalipad ang Pagong Kasi, may pabor akong gustong hingin. At ikaw lang ang sa tingin kong makakatulong sa akin. Ganun ba? O sige, tutulungan kita. Kaibigang Pagong, sabihin mo lang sa akin kung ano ba ang pwede kong gawin. Gusto kong makalipad! Kasing taas ng lipad mo! At panoorin ang buong mundo mula doon sa taas! Pero paano mo naman gagawin yan? Kailangan mo ng pakpak para makalipad. Sa nakikita ko, wala ka namang pakpak. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo. Pwede mo akong akayin gamit ang mga kuko mo. Tapos, kapag nasa taas na ako, pwede mo na akong bitawan. Makakalipad na ako at siguradong makikita ko na ang lahat ng nasa lupa. Pero, napakadelikado naman ang naisip mong yan, kaibigan. Hindi! Walang mangyayari sa akin. Pagbigyan mo na ako dito. At saka ngayon lang naman ito Pakiusap. O sige, sabi mo yan Inakay nga ng buwitre ang pagong, gamit ang mga kuko nito sa kanyang paa at mabilis na lumipad. Lumipad siya pataas ng pataas sa langit. At sa wakas, natupad din ang pangarap ng pagong na makalipad. Ayan! Tignan mo! Ang ganda mula dito sa ibabaw, di ba? Parang nahawakan ko din ang mga ulap. Kaunti na lang at pwede mo lang alisin ang mga kuko mo sa katawan ko maya-maya. Tapos ako na ang bahalang lumipad! Sigurado ka ba? Isa kang Pagong, delikado tong gagawin mo. Hindi ka naman nakakalipad Hindi talaga tama to. Okay lang yan, huwag kang mag-alala sa akin. Bumitaw ka na at panoorin mo ang gagawin ko. Kaya ko yan! Huwag kang mag-alala! Sinubukang pigilan ng buwitre ang pagong pero ayaw nitong makinig sa kanya. Tinaasan pa ng buwitre ang paglipad at ibinuka ang kanyang kuko. At nahulog nga ang pagong mula sa langit. Wow! Nakakalipad na ako! Ang saya! Hala! Hindi! Hindi ako lumilipad! Nahuhulog ako! Kaibigan buwitre! Tulungan mo ako! Nahuhulog ako! Tulungan mo ako! Dahil sa buwitre, nakarating sa langit ang pagong. Pero dahil wala siyang pakpak, paano nga naman siya makakalipad? Malakas ang pagbagsak niya sa lupa. Ang sakit naman! Ano bang ginawa ko? Hindi kasi ako nakikinig Binalaan na nga ako ng buwitre kanina, pero hindi pa rin ako nakinig sa kanya. Ang swerte ko pa. Buti na lang nasa likuran ko yung bahay ko. Kung hindi, malamang sigurado akong ito na ang huling araw ko. Naunawaan na ng pagong ang nagawa niyang pagkakamali. Naisip rin niya ang pagkakaiba niya at dapat na maging masaya siya sa kung anuman ang mayroon siya. Bumalik na siya sa lawa at namuhay ng masaya. O mga bata, nakita niyo ba ang resulta?
Ganun po ba? Ibig sabihin, hindi po kami pwede magkaroon ng pangarap? Hindi naman sa ganon. Mangarap kayo kahit gaano karami. Ang mahalaga, ang pangarap na kaya niyong tuparin ang piliin ninyo. Hindi natin dapat ikumpara ang ating sarili sa iba at gawin din natin ang ginagawa nila dahil magkaiba tayo. At iyon ang nagpapakita na tayo ay espesyal at mahalaga. Tandaan na dapat maging masaya tayo kung ano ang ibinigay sa atin.